is the most controversial resort in the Philippines. Pinuna ng netizen. Pinasara na po ng DNR. ang resort. Pinasara ang kontrobersyal na resort sa Chocolate. Tinayo ito sa gitna ng Chocolate Hills. Sinimento at nilagyan ng kung ano-ano ang isang hill at makikita nyo rito ang pagkasira ng nasabing burol. From Manila, we traveled to Bohol to see what's happening. First time ko lang dito. First time ko lang makakita ng Chocolate Hills at first time ko lang din makikita ang controversial na resort. Oh my gosh. Okay, here we go guys. Guys, nandito na tayo. Captain's Peak Resort. This way, temporary closure. Mag-iimbestiga ang Kongreso at ang DILG para matukoy kung sino-sino ang mga dapat managot sa pagpapatayo ng resort na deklaradong protected area at National Geological Monument. Pre, whatever happens, just keep rolling ah. Meron pa silang mga promotion na mga picture. At idinaos din pala sa resort ang ilang mga aktibidad. Katunayan, nito lang nakaraang buwan ang Bohol Provincial Meet 2024 Swimming Competitions. Dito pa raw isinagawa. Kuya, ito yung resort? Wala na, sarado na? Dito? Dito? May tao pa dyan, kuya? Wala na. Abandonado na? Oh. Sarado na. Kailan pa, kuya? 1 year. Pero may mga hayop pa sa loob, no? Taga dito ka, kuya? Oo. Ito, kuya. Ano to, kuya? Entrance na. Paikot. Pag ganun. Ba't kaya dyan nila tinayo yan? Ito yung nag-viral, no? Wala nang dyan, caretaker, nagbabantay. Wala na. Ano nangyari dyan, kuya? Mga vlogger, siguro yung kukuhanan. Dahil sa vlogger? Bakit? Ito ng viral. Nag-viral. Just napansin. Pwede pasukin niya, kuya? Pwede ra. Bago namin pasukin, ipinalipad ko muna yung drone ko. Ito na yun. Ito na yun. Ito na yun. Yung swimming pool na viral. Tingnan nyo kung saan nila nilagay. Sa mismong gitna ng mga burol. Ito yung itsura niya mismo. Sa malayuan. Lahat to sa kanila. Tayo nila yan. Dito sa may bandang baba, sa may burol din, unti-unti na rin nilang dinedevelop bilang resort. Ay grabe pre! Sa mismong burol sila nagtayo ng mga ganto. May parang treehouse pa oh. Tapos may parang flower na windmill, I think. I don't know if it spins, but it's like a huge flower. Tapos meron pang ibong Adarna. Treehouse. Kung makikita nyo, yung mga puno, nilagyan nila ng treehouse. Yung burol, nilagyan nila ng ganito-ganito for photo. Kapag nagpicture ka dito, background mo is yung Chocolate Hills. Kaso, for you to get the Chocolate Hills background, nagtayo din sila sa mismo Chocolate Hills. Alright guys, so ngayon nandito na kami sa entrance ng Captain's Peak Resort. Pero pa dito, may kapitan pa dito. Sa entrance nito ay merong malaking barko. Seaman ang may-ari nito kaya ganito ang disenyo. Ito, tunay ba to? Tunay. Laki ng bunga pre oh. Okay, ito yung entrance nila. Siguro dito yung bayaran ng ng kung magkano man yung entrance na ito. Andito pa ang ilang gamit ng resort. Mga Christmas decors at mga daily time card. Actually, ito lang yung rason kung ba't nandito ako sa Bohol kasi I wanna see this. Pati rito may mga well. Pre, tingnan mo. Naggawa pa sila ng bridge. Itong natatayuan namin ngayon is Chocolate Hills na. Pag-akyat ko ay meron ditong pond na siguro dati ay may mga nakatirang isda. May mga ginawa rin silang mga man-made na mga hayop. This one is a deer na tarsier. Grabe. It's all abandoned. Meron pa dito bahay kubo. Sana ginibaman lang nila. Tapos inayos nila kung paano nila sinira. Hindi ko alam kung paano nila gagawin yun. Pero sana kung paano nila sinira. I-break nila sa sa pagkaayos. Kasi ang ayos-ayos nito. Ito nilalakaran natin ngayon. Ito na yung Chocolate Hills, pre. Pero ang ginawa nila, ito nilagyan nila ng kung ano-anong semento, fish pond. This is what I'm saying, guys. Look, this is Chocolate Hills. Itong kinatatayuan ko is burol din. Pero tignan nyo, puro semento na. Balot na siya ng semento.
Akit pa tayo. Ito na yung tree house. May swing, may CR, tapos may tree house dito. Grabe. Patay na yung puno. Patay na yung punong pinagtatayuan ng tree house. Kung ano-anong mga bagay na ang itinayo nila dito. Mga bagay na gawa sa simento at oo mukhang maganda pero sa likod nito ay nasira nito ang isa sa mga tinuturing nating yaman. I love Bohol, Captain's Peak Resort. So this is their resort. Nakakapanginayang talaga. Sobrang dumi, literal na abandonado sa gitna ng burol. Lahat, treehouse, mga statwa, playground, pati yung mga basurahan, lahat, pati yung pang-picture area nila, hindi mo lang nila giniba, hindi nila nilinisan. Kinover pa nila yung buong burol ng semento. Kawawa. Kawawa sa ating mga tao yung, yung kalikasan, no? I mean, sana man lang may pera silang pangpagawa. Sana binigyan din nila ng pera para i-demolish. At bumaba na kami sa pool, ang pinaka-controversial na parte ng resort. Kung makikita nyo, dito banda. Ito, ginagawa pa. Pre, nakakapagtaka, bakit may building permit? Look, building permit 2209071. Ito yung mga, siguro sa cottage dati. May mga toilet, mga bago pa. Grabe. Tignan mo, nagkalat na dito yung mga basurahan. Yung yero, yung mga halaman nila, hindi na pangalagaan. Sira-sira na rin. So right here, slide. Ito yung slide nila. Ito yung water slide, guys. Ang buong resort ay unti-unti nang tinutubuan ng matataas na damo na tila ba bumabalik na ito sa kalikasan. Napakadumi na ng pool at halatang hindi na ito inaksyonan. Yung iba naman ay sinubukan rin nilang gibain pero karamihan talaga ng itinayo ay kanila na lang pinabayaan. So this is the slide. Ito yung korting barko na slide. And then here, going there. May isa pang slide doon. By the way guys, no, bago tayo mag-proceed, I just want to thank Sirui for sending me their new lens. 20mm anamorphic lens. Kung hindi nyo alam anamorphic lens, ito yung ginagamit sa mga movies. And they gave us one. Siya ang gamit ko ngayon dito sa aking A7 IV, my second camera. Kaya may mga magaganda tayong shots. At may nakalimutan kang napakagandang feature niya, boss. Ano? Ito ang pinakaunang autofocus. Actually, no joke guys. This lens is the first ever autofocus anamorphic lens in the world. Thank you, Siroy. More to come. Let's support them, guys. Link in the description. Wow. So ito na guys yung pool. Pool area. The water is already stagnant, full of bacteria and mosquitoes. Yan yung tubig. Ito yung mga pinamumugaran ng mga kitikite, ng lamok, at pwede dito mag-umpisa ang dengue. Ito pala, meron sila ditong mga bahayan. Parang siguro ito yung mga cottages nila, no, if someone wants to stay an overnight. At nang lapitan ko ito ay meron pa itong aircon, TV cable at wifi. So, meron pa dito ginagawa. Ayan. Meron pa mga ginagawa. Pero ang pinakamalungkot ay nagtuturoan sila kung sino nga ba ang may kasalanan. Hindi raw alam na may-ari na bawal. Nag-request po kami sa PAMBI yung mga proposal projects namin ipipresent sa kanila kung okay ba po. Pinuntahan po nila yung area. Hanggang taong 2018, na-issuehan daw sila ng approval mula sa DNR Protected Area Management Bureau para sa pagpapatayo ng commercial area. Nung sumunod na taon, nakuha naman daw nila ang business permit mula sa lokal na pamahalaan ng Sagbayan. Ito po yung latest PAMBI clearance. Dito na nila sinimulan ang construction ng resort. Binigyan sila ng permit ng munisipyo. At na makaabot ito sa kinauukulan, isa-isa namang nagtuturoan ang mga tao sa gobyerno kung sino nga ba talaga ang nagbigay permiso. Nakakalungkot lang, wala ako sa tamang posisyon para sabihin to pero sa pagkakaintindi ko nang pinuntahan ko ang lugar at aralin ang nangyari sa issue na to, dahil sa kapabayaan ng gobyerno, sariling yaman natin ang napeperwisyo.
nag-function. So ito, iilaw lang siya ulit kapag nagalaw siya. Tulad nun. Pwede ka bang kumatok sa kahoy kung may kasama kami dito?